Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 1276. Perpektong katawan. Ang loob ng Stone Tower sa likod ng bundok ng Falling Star Pavilion sa umaga ng susunod na araw. Guro, magsisimula na ang body refinement. Handa ka na ba? Kinuha ni Xiaoyan ang 4-star Dao Zun skeleton ni Feng Zunzi at marahang inilagay ito sa stone platform. Pagkatapos nito, lumingon ang kanyang tingin kay Yao Lao sa gilid at nagsalita. Oo, tumanggo si Yao Lao sa mataimtim na paraan. Sa kabila ng kanyang estado ng pag-iisip, isang alon ang hindi sinasadyang lumitaw sa kanyang puso sa sandaling ito. Old Feng, ang pagpino ng katawan, at ang proseso ng pagsasama-sama sa pagkakataong ito ay maaaring mangailangan ng tagal ng panahon. Huwag hayaang makapasok ang sinuman sa Stone Tower sa panahong ito. Binaling ni Xiaoyan ang kanyang tingin, tumingin muli kay Feng Zunje sa gilid at nagsalita sa malalim na boses. Makakatiyak ka na ang Falling Star Pavilion ay papasok sa isang maingat na estado kapag nagsimula ka. Ang mga eksperto na lumabas ay ipapatawag din pabalik. Seryoso ang mukha ni Feng Zunje habang tumanggo siya. Kung sakaling mabawi ni Yao Lao ang kanyang pinakamataas na lakas, ang Falling Star Pavilion ay mabilis na lalakas. Sa oras na iyon, maaari itong magkaroon ng kaunting kakayahang labanan ang paghihiganti ng Hall of Soul. Sa makatuwid, walang dapat pahintulutang magkamali. Bahagyang tumanggo si Xiaoyan. Unti-unti niyang pinapakalma ang kanyang isipan. Ilang sandali pa, huminga siya ng malalim na hangin. Pinitik niya ang daliri niya. Ang bote ng jade na naglalaman ng bone-growing blood-fusing pill ay dahan-daang lumipad patungo kay Yao Lao. Si Yao Lao ay likas na pamilyar sa mga hakbang na ito. Hindi siya nagdalawang isip kahit kaunti habang inabot niya ang kanyang kamay at tinanggap ang bote ng jade. Pagkatapos nito, isang ideya ang dumaan sa kanyang puso. Isang tipak ng espiritu ang lumipad at nagtagal sa tabi ni Xiaoyan. Nagpalitan ng tingin ang grupo ni Feng Zunzi at Little Fairy Doctor nang makita nilang nagsimula na sina Xiaoyan at Yao Chen. Tahimik silang umalis sa Stone Tower nang hindi man lang naglalabas ng kahit katiting na kakaibang tunog na maaaring makagambala sa dalawa. Umatras ang lahat ng hindi naging sanhi na mahati ang atensyon ni Xiaoyan. Seryoso ang ekspresyon ng huli. Hinawakan niya ang mga butil ng kaluluwa sa tabi niya bago ibinagsak ang palad sa kalansay na nakahiga sa entablado ng bato, at pilit na isinasaksak ang kaluluwa sa kalansay. Guro, aayusin ko muna ang katawan. Kapag nagtagumpay ako, mapapasok mo na ito at makumplito ang merger step. Sumigaw si Xiaoyan sa mahinang boses. Kinuyam niya ang kanyang kamay at may lumabas na bote ng jade sa kanyang kamay. Unti-unting damaloy ang berdeng pulang dugo sa loob ng bote ng jade. Ang isang nakakatakot na pagbabago-bago ng enerhiya ay kumalat din mula sa loob nito, na nagiging sanhi ng pag-vibrate ng buong espasyong ito. Sa pagkakataong ito, naghanda si Xiaoyan ng mga dekalidad na item upang mapino ang katawan para kay Yao Lao. Kaya naman, ang hirap ng refinement ay higit pa kaysa noong tinulungan niya si Tianwu Zunzi. Pumunta ka. Sumenya si Xiaoyan gamit ang kanyang daliri. Ang berdeng pulang dugo sa loob ng bote ng jade ay lumabas. Sa wakas, nagkalat ito sa mga buto na kulay abu-puti. Kaagad, ang mga alon ng puting usok ay sumabog. Isang sumisitsit na tunog ang patuloy na lumitaw. Z. Ang berdeng pulang kulay ay mabilis na nagkalat nang dumampi ang berdeng pulang dugo sa kulay abong puting kalansay. Sa loob ng isang kisap mata, ang kulay ng kalansay ay naging kulay abo hanggang puti, na naging isang magandang berde-pulang kulay. Bukod dito, naglabas din ang skeleton ng isang rich energy ripple. Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang kamay nang makita ito. Ang berdeng-pulang kalansay ay nasuspine sa hangin ng mag-isa. Ikinumpas niya ang kanyang manggas at agad na lumabas ang kulay ube kayumangging apoy, na bumabalot sa balangkas. Ang essence blood ng Heaven Demon Phoenix ay sobrang nakakapangilabot. Bukod dito, nahirapan din itong pagsamahin. Kaya, dapat niyang gamitin ang Heavenly Flame para ihain ang enerhiyang ito ng malalim sa bawat buto ng balangkas na ito. Pagkatapos lamang ay hahayaan ang balangkas na sumipsip ng lahat ng nakakagulat na enerhiyang ito. Sa mabangis na pag-ihaw mula sa apoy,
Lumitaw din ang bahagyang berdeng-pulang ilaw sa berdeng-pulang buto. Kahit na ito ang kaso, ang mataas na temperatura na tumagos ay naging sanhi pa rin ng bahagyang bula sa ibabaw ng balangkas. Paminsan-minsan, sisabog ang bula at kumakalat ang masaganang enerhiya. Ang ganitong uri ng tempering at pag-ihaw ay isang proseso na nakakaubos ng maraming oras. Kaya naman, nagpatuloy ito ng halos isang buong araw bago tuluyang iminulat ni Xiaoyan ang kanyang nakapikit na mga mata. Sa sandaling ito, ang berdeng pamumula sa balangkas ay walang alinlangan na mas lumabo. Hindi na nito taglay ang maliwanag na kulay mula noon. Malinaw na naunawaan ni Xiaoyan na ito ay dahil ang enerhiyang iyon ay unti-unting tumagos ng malalim sa balangkas sa ilalim ng mataas na temperatura. Ho! Nagpakawala ng mahabang hininga si Xiaoyan. Sinulyapan niya si Yao Lao sa tabi niya at tumanggo ang huli na may bahagyang ngiti. Ang kasalukuyang kontrol ng apoy ni Xiaoyan ay walang alinlangan na umunlad ng husto kung ihahambing sa noon. Malamang na maihahambing pa ito sa kanyang antas. Nagdulot ito ng kasiyahan kay Yao Lao. Bagamat pinahahalagahan din niya ang lakas ni Xiaoyan, isa siyang alchemist. Ang kakayahan sa pagpipino ng tableta ng kanyang disipulo ay isang bagay na higit niyang binibigyang pansin. Napangiti rin si Xiaoyan nang makita niya ang masayang ekspresyon ni Yao Lao. Naiingat na lang niya ang apoy nang bigla siyang may naisip. Matapos mag-alinlangan sandali, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa stone platform. Pagkatapos nito, marahas niyang binali ang kanang braso ng balangkas sa harap ng hindi tiyak na mga mata ni Yao Lao. Ha! Nagulat si Yao Lao nang makita niya ang aksyon ni Xiaoyan. Hindi niya maintindihan ang dahilan nito. Subukan mo ito. Ngumiti si Xiaoyan. Inilabas niya ang kanang braso ni Dao Sheng, na nakuha niya mula sa mga sinaunang labi, mula sa kanyang storage ring. Pagkatapos nito, ito ay pinagsama sa kanang balikat ng balangkas. Bagamat ang sukat ay hindi masyadong angkop, ang dalawa ay mabilis na nagsanib ng ganap pagkatapos ng pag-trim mula sa apoy ni Xiaoyan. Braso ng Dao Sheng. Kapansin-pansin ang mga mata ni Yao Lao. Nakita niya ang jade white bone arm at nagbago ang ekspresyon niya. Isang gulat na ekspresyon ang bumungad sa kanyang mga mata. Oo, nakuha ko ito mula sa mga sinaunang labi. Ngumiti si Xiaoyan at tumanggo. Sinabi niya. Hindi alintana kung ang bagay na ito ay may anumang silbi, ang katigasan nito ay ganap na naaayon sa pamantayan. Ang tigas ng kalansay ng Dao Sheng ay isang bagay na personal na nasaksihan ni Xiaoyan. Ang bagay na ito ay tiyak na nagtataglay ng pambihirang punto nito. Gayunpaman, hindi niya nais na iwanan ito para sa kanyang sariling paggamit. Bukod dito, hindi niya ito magagamit kahit na gusto niya. Imposibleng putulin niya ang kanyang sariling braso para sa bagay na ito bago ito sumama sa kanya. Hindi rin siya sigurado kung may mga sekwela na magaganap dahil dito. Kung talagang umiiral ito, higit pa sa natamo niya ang matatalo. Ang kasalukuyang Yao Lao ay hindi nagtataglay ng ganitong uri ng pag-aalala. Wala siyang katawan. Ang bagong katawan na ito ay unti-unting sumanib sa kanya kapag napasok niya ito. Ang braso ay magiging tunay din sa kanya sa hinaharap. Bahagyang tumanggo si Yao Lao. Ang paglalagay ng braso ni Dao Sheng sa hakbang na ito sa pagpapaganda ng katawan ay isa ring bagay na hindi pa niya narinig noon. Gayunpaman, dahil ito ay isang bagay na pagmamayari ng isang Dao Sheng, dapat itong maging kapaki-pakinabang. Maaari pa nga itong maging isang pagkakataon para sa kanya na makapasok sa isang Dao Sheng sa hinaharap. Pagkatapos direktang i-connecta ang braso sa kalansay, muling ginamit ni Xiaoyan ang 3000 Lotus Heart Flame para pinuhin ito sandali. Sa wakas ay tumanggo siya pagkatapos ng kamay ng buto at ang kalansay ay ganap na konektado. Pagkatapos ng mahabang panahon ng pagpipino, ang kulay abu-puting kalansay na iyon ay sumailalim din sa isang matinding pagbabago sa hitsura. Ang buong katawan nito ay berde at pula. Bagamat ang kanyang kanang kamay ay nagtataglay pa rin ng jade white na kulay, ang dulo ng braso ay mayroon ding ilang berdeng pulang kulay na nakadikit dito. Ang dalawa ay ganap na pinagsama sa ilalim ng pag-ihaw mula sa 3000 Lotus Heart Flame. Guro. Naging seryoso rin ang ekspresyon ni Xiaoyan nang makita ang eksenang ito. Sigaw niya sa malalim na boses. Oo, tumanggo si Yao Lao.
Sa kanyang matalas na mata, natural na alam niya ngayon na ang pinakamagandang pagkakataon. Kaagad, mabilis niyang kinuha ang bone-growing blood-fusing pill mula sa bote ng jade at nilunok iyon. Ang kanyang katawan ay mabilis na naging ilusyon, na nagiging isang sinag ng liwanag na sumugod sa kalansay. Bang! Ang kalansay ay nanginig ng husto nang ang kaluluwa ni Yao Lao ay sumanib sa kalansay. Ang mga walang laman na butas ng mata ay unti-unting nagniningning. Kasabay nito, isang nakakatakot na misteryosong enerhiya ang kumalat mula sa loob ng balangkas. Sa ilalim ng enerhiyang ito, ang ilang misteryosong laman ay nagsimulang lumitaw sa balangkas. Ang laman ay tumubo sa mga puting buto. Ang himalang ito ay natural na dinala ng bone-growing blood-fusing pill. Guro, tiisin mo lang. Naging seryoso ang mukha ni Xiaoyan nang makita niya ang mabilis na pag-alog-alog na laman na nabuo sa balangkas. Siya ay nagpakawala ng mahinang sigaw at ang lilang apoy na bumabalot sa kalansay ay agad na nag-apoy ng husto. Sa ilalim ng pag-aapoy ng apoy na ito, ang dugo at laman na kakaporma pa lang ay talagang sinusunog at nagiging abo. Gayunpaman, nang kumalat ang abo, muling kumalat ang isang nakakatakot na misteryosong enerhiya. Ang bilis ng paglaki ng laman ay lalong naging mabilis. Sa dulo, posibleng makita ang mabilis na pagwigling ng butil ng laman. Isang malabong dugo na balangkas ng tao ang mabilis na nahuhubog. Ang pagkasunog at paglago na ito ay nagpatuloy ng halos 10 oras. Ang istruktura ng balat ng laman ay ganap na nabuo sa ilalim ng pag-ihaw ng apoy. Kasunod ng pagsilang ng laman, ang kalansay sa platapormang bato ay ganap ding naging anyo ng tao. Kasunod nito, ang natitira na lang ay ang maghintay kay Yao Lao na ganap na sumanib sa katawan na ito. Pagkatapos nito, ang Yao Zunjie na iyon, na nagpasindek sa kontinente noon, ay talagang magagawang buhayin mula sa paligan ng apoy. Kasabay nito, isang napakalaking itim na malaking bulwagan ang gumapang tulad ng isang mabangis na hayop mula noong sinaunang panahon sa loob ng malalalim na kabundukan sa kanlurang rehiyon ng Central Plains. Ang isang nakakatakot na enerhiyang ripple na maaaring magpalamig sa puso ng isang tao ay malabo na kumalat. Puff! Biglang lumabas ang itim na ulap mula sa lahat ng direksyon sa loob ng malaking bulwagan. Ilang sandali pa, nagtipon ang itim na ulap. Nagbago ito sa maraming itim na figurine na nakatayo sa walang laman na hangin. Malakas na madilim na nakakalamig na aura ang bumalot sa buong lugar na ito. Maligayang pagdating sa ika-9 na Chanzen. Maraming itim na figure ang lumitaw. Agad silang lumuhad sa langit. Agad na umalangaw-ngaw ang kanilang magalang na boses sa buong lugar na ito. Sa panahong nakaluhod ang mga itim na anino na ito, ang buong espasyo ay dahan-dahan ding naging baluktot. Ilang sandali pa, dahan-daang lumitaw ang isang asol na figure. Isang mahinang boses din ang kasabay nito. Naaalala pa ba ninyo ang misyon sa panahong ito? Sirain ang Falling Star Pavilion, hulihin sina Xiaoyan at Yao Chen. Halos 100 maayos na malakas na sigaw ang sabay-sabay na narinig. Oo. Lipat na tayo. Bahagyang tumango ang asol na figure. Kaagad, marahang humakbang ang mga paa niya sa lupa. Gumalaw ang kanyang katawan at unti-unting nawala. Nang mawala ang asol na figurang ito, itinaas din ng isang elder, na nangunguna sa mga taong nakasuot ng itim ang kanyang ulo. Nakapagtataka, ito ay matandang multo na si Jaixing. Sa sandaling ito, lumingon ang kanyang mga mata sa hilagang kalangitan. Isang mabangis na ekspresyon ang bumungad sa kanyang mukha. Xiaoyan, makikita ng matandang ito kung sino ang magliligtas sa iyo sa pagkakataong ito. Battle Through the Heavens. Kabanata 1277. Dao Sheng Bone Marrow. Sa loob ng Stone Tower, pinagmasdan ni Xiaoyan ang matandang figure, na mariing nakapikit habang nilalamon ng apoy. Nakahinga ng maluwag ang kanyang puso nang hindi niya maramdaman ang hindi inaasahang pangyayari. Sa kasalukuyan, matagumpay na napino ang katawan. Ang susunod na hakbang ay walang kinalaman kay Xiaoyan. Hanggat nagawa ni Yao Lao na matagumpay at perpektong sumanib sa katawan na ito, siya ay tunay na makakabangon. Pinunasan ni Xiaoyan ang malamig na pawis sa kanyang noo. Ang tuloy-tuloy na pagpino ng katawan sa mga ilang araw na ito ay naging malaking pagkapagod para kay Xiaoyan.
Sa kabutihang palad, mayroong napakaraming mga gamot na table task sa loob ng kanyang storage ring na nagbigay sa kanya ng isang mahusay na stamina. Dahil dito ay matagumpay niyang napagtiisan ito. Guro, ang mga susunod na bagay ay nakasalalay sa iyo. Mahinang ungol ni Xiaoyan. Pagkatapos nito, umupo siya sa isang batong plataporma sa gilid. Ang kanyang mga mata ay dahan-daang nakapikit nang pumasok siya sa kanyang mode ng pagsasanay at nagsimulang makabawi mula sa matinding pagkahapo na nilikha sa panahong ito. Pagkatapos pumasok ni Xiaoyan sa kanyang training mode, muling bumagsak ang Stone Tower sa isang katahimikan. Tanging ang mababa at malalim na tunog ng nagninangas na apoy ang umalangaw-ngaw sa loob ng Stone Tower na may ritmo. Mabilis na lumipas ang kalahating araw matapos ipikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata at magsanay. Pagkatapos lamang ng Daochi na pagod ng kanyang katawan ay ganap na nakabawi ay dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Isang mahinang kinang ang bumungad sa kanyang maitim na mga mata at agad siyang natahimik. Matapos gumaling mula sa kanyang kondisyon, ang mga mata ni Xiaoyan ay sumulyap sa stone platform. Gayunpaman, nakita lang niya na nakapikit pa rin si Yao Lao. Wala ni Katie Ting na aktibidad ang nailabas. Bahagyang kumunot ang noo ni Xiaoyan nang makita niya ito. Gayunpaman, hindi siya nagpanik. Ang pangyayaring ito ay karaniwan. Ang iba't ibang bagay na ginamit sa katawan na ito ay hindi karaniwan. Hindi kasing dali ng inaakala para kay Yao Lao na ganap na sumanib sa kanila. Sa kasalukuyan, nananatili pa rin ang lakas ko sa antas ng 1-star Dao Zun. Gayunpaman, ang mga pakinabang na naidulot sa akin ng dalawang malalaking laban na ito. Pagkatapos ng maingat na pagmamasid, naabot ko na sana ang tuktok ng isang 1-star Dao Zun. Inalis ni Xiaoyan ang kanyang iniisip at natahimik. Matapos lumunin ang 3,000 Burning Flame, ang lakas ni Xiaoyan ay maaaring tumaas ngunit ang bilis pagkatapos ng paglubog na ito ay muling bumalik sa normal. Ayon sa hakbang-hakbang na pagsasanay na ito, malamang na si Xiaoyan ay mangangailangan man lamang ng kalahating taon upang maabot ang isang 2-star Dao Zun. Gayunpaman, ang kanyang relasyon sa Hall of Soul ay lalong lumala at nauwi pa sa pakikipagpalitan ng suntok sa kanila. Kahit na maayos pa siya hanggang ngayon, naunawaan ni Xiaoyan na ang mga tunay na eksperto mula sa Hall of Soul ay hindi pa lumilitaw. Kapag lumitaw ang mga ekspertong ito, malamang na mawalan siya ng swerte. Sa makatuwid, kailangan niyang mabilis na itaas ang kanyang lakas sa harap ng presyon mula sa napakalaking bundok na ito na kilala bilang Hall of Soul. Mula sa pananaw ni Xiaoyan, ang pinakamabilis na paraan para pataasin ang kanyang lakas ay walang alinlangan na lunukan ang Heavenly Flame. Gayunpaman, nakuha na niya ang 3,000 Burning Flame at wala siyang anumang impormasyon tungkol sa iba pang Heavenly Flame. Itinago ni Xiaoyan ang Sea Heart Flame ng Old Mugu. Gayunpaman, mula nang siya ay sumulong sa isang Dao Zun, ang matandang iyon ay tila nawala. Kaya naman, tinalikuran na rin niya ang pag-agaw sa Sea Heart Flame. Heavenly Flame. Ang daliri ni Xiaoyan ay marahang naglapat sa isa't isa. Ilang sandali pa, bigla siyang nagulat. Pinitik niya ang kanyang daliri sa kanyang storage ring at may lumabas na pares ng mga sinaunang mapa sa kanyang kamay. Ang tatlong sinaunang mga fragment ng mapa na ito ay natural na ang mahiwagang mapa na nakuha ni Xiaoyan maraming taon na ang nakararaan. Itinala nito ang impormasyon ng Heavenly Flame na ikatlo sa rangkang ng Heavenly Flame, Purifying Demonic Lotus Flame. Sa pagtaas ng lakas ni Xiaoyan, alam din ni Xiaoyan ang lakas at pambihira nitong mga Heavenly Flames na nasa unahan ng Heavenly Flame rangkang. Ang Purifying Demonic Lotus Flame na ito ay kilala sa pagiging misteryoso nito. Kahit si Yao Lao ay hindi pa nakakita ng ganitong uri ng Heavenly Flame. Si Xiaoyan ay nagsuri din ng napakaraming impormasyon sa mga taong ito at hindi rin nakakuha ng kahit katiting na balita na may kaugnayan sa Purifying Demonic Lotus Flame. Kung hindi dahil sa sinaunang mapa sa kanyang kamay ang ebidensya, malamang na kahit si Xiaoyan ay magdududa na ang tinatawag na Purifying Demonic Lotus Flame ay umiral sa mundong ito. Tatlong mapa. Imposible pa ring makakita ng anuman. Maingat na inilagay ni Xiaoyan ang tatlong fragment ng mapa sa harap niya. Maingat niyang pinag-aralan ang mga ito ng ilang sandali, hanggang sa iling ang kanyang ulo nang walang magawa. Ang kontinente ng Daochi ay walang katulad na laki.
Hindi niya masabi kung saan ang lokasyon ng terrain na naitala sa mapa. Ang paliko-liko at baluktot na rutang iyon ay naging sanhi ng sakit ng ulo ni Xiaoyan na tingnan ito. Mukhang kailangan kong hanapin ang huling sinaunang mapa. Kung hindi, walang makakaalam kung saan matatagpuan ang Purifying Demonic Lotus Flame na ito. Walang pagpipilian si Xiaoyan kundi sumuko pagkatapos ng ilang walang kwentang malalim na pag-iisip. Nawalan ng gana ang mukha niya. Siya ay biniyayaan na ng langit upang makuha ang tatlong sinaunang mapa na ito. Ang huling sinaunang mapa na iyon ay isang bagay na hindi niya alam. Nabigo rin siyang makakuha ng kahit katiting na impormasyon na may kaugnayan sa sinaunang mapa na ito sa mga taong ito ng paghahanap. Iniisip niya kung ang huling mapa ay talagang umiral sa mundong ito. Ngayon, ang magagawa ko lang ay ipagdasal na patuloy akong maging maswerte. Marahan na bamantong hininga si Xiaoyan. Maingat niyang iningatan ang tatlong sinaunang mapa na ito. Ano man ang kaso, ang bagay na ito ay nauugnay sa Purifying Demonic Lotus Flame. Kahit na napakababa ng pagkakataong makuha niya ito, hindi pa rin susuko si Xiaoyan. Matapos panatilihin ang mga sinaunang mapa, si Xiaoyan ay nag-alinlangan saglit bago kinuyam ang kanyang kamay. Isang pares ng jade white bone fragment ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang mga buto na ito ay natural na ang Daosheng bone fragment na nakuha niya mula sa mga sinaunang labi. Daosheng. Sa dalubhasa sa antas na ito ay nagtataglay na ng isang mahusay na lakas upang sirain ang mundo. Sa pamamagitan pa lamang ng pagtapak sa kanyang paa, isang bundok ay malilipol. Ang ganitong uri ng eksperto ay matagumpay na naunawaan ang paglikha. Bawat bahagi ng kanyang katawan ay isang bagay na pinapangarap ng isang ordinaryong tao. Hindi isang pagmamalabos na sabihin na ang isang tao ay maaaring mag-transform sa isang dragon at pumailang lang sa langit kung ang isa ay nakakuha ng kaunti nito. Kunin itong Daosheng Bone Marrow bilang isang halimbawa. Kung ito ay ibinigay sa isang sanggol o isang bata na wala pang 5 taong gulang, kahit na ang bata ay isang walang kwentang tao noon, ang kanyang mga buto ay mapapadalisay pagkatapos na kainin ito at magiging isang henyo. Maaaring mahirap paniwalaan ang gayong epekto ngunit ito nga ang katotohanan. Maingat na hinaplos ng kamay ni Xiaoyan ang ilang jade white bone fragment na ito. Ilang sandali pa ay napabakaka siya ng bibig. Ang lilang kayumangging apoy ay iniluwa at ibinalot sa mga pira-pirasong buto na ito. Agad na kumalat ang nakakatakot na temperatura. Ang mga buto na ito ay napakatigas. Hindi naging madali ang pagwasak sa kanila. Kung hindi dahil taglay ni Xiaoyan ang isang malakas na heavenly flame tulad ng 3000 Lotus Heart Flame, malamang na kaya lang niyang panoorin ang Daosheng Bone Fragment kahit alam niyang ang Daosheng Bone Marrow ay nakatago sa loob ng mga ito. Siyempre, kahit nasa tulong ng heavenly flame, hindi isang madaling gawain na alisin ang bone marrow ng Daosheng sa mga buto. Sa kabutihang palad, nakahanda na si Xiaoyan. Sa makatuwid, ang kanyang puso ay hindi nakaramdam ng kahit kaunting pagkainip nang makita niyang ang mga buto ng linya ng bato ay hindi gumagalaw kahit kaunti sa ilalim ng mabangis na nagninangas na apoy. Sa halip, patuloy niyang itinaas ang temperatura at dahan-daang sinunog ang mga buto. 2 araw ang lumipas sa isang kisap mata sa ilalim nitong mabagal na pagkalsin ni Xiaoyan. Muling umatras si Xiaoyan mula sa kanyang mode ng pagsasanay makalipas ang 2 araw. Pinagmasdan niya ang buto sa loob ng apoy na unti-unting naging kulay abo. Isang hindi sinasadyang ngiti ang lumitaw. Ang kanyang kamay ay iniabot sa apoy bago marahang pinindot. Puff! Matapos idiin ng kanyang daliri ang kulay abong buto, maririnig ang tunog ng puff. Ang buto ay naging malambot bago naging kulay abong-abo ng buto na dahan-daang nagkalat pababa. Matapos magkalat ang bone ashes na ito, 3 thumb-size na cream na puting gel na parang mga bagay ang lumitaw sa harap ng mga mata ni Xiaoyan. Ang 3 bagay na tulad ng gel ay napakaliit. Ang kanilang ibabaw ay nagtataglay ng isang colloid na parang substance. Kapag ang isang tingin ay tumingin sa layer na ito, ang isang tao ay malabong makita ang likidong dahan-dahang dumadaloy sa loob ng mga ito. Tahimik na lumabas ang isang alon ng nakakagulat na misteryosong enerhiya, na naging sanhi ng unti-unting pag-init ng mga mata ni Xiaoyan.
Inilabas ni Xiaoyan ang isang bote ng jade mula sa kanyang storage ring at maingat na inilagay ang 2 Daosheng bone marrow gel na parang mga particle dito. Pagkatapos nito, idiniin ng kanyang daliri ang pangatlo. Saglit siyang nag-alinlangan bago dahan-daang isinubsob iyon sa kanyang bibig. Ang mga particle ng gel ay karaniwang natunaw sa isang iglap. Bago niya hintayin na makabangon si Xiaoyan, bumuhos ang karagatan na parang tubig baha. Sinundan nito ang kanyang lalamunan at bumuhos. Pagkatapos nito, ang kanyang whizzed at sweep part at surge patungo sa 4 na paa at buto ni Xiaoyan. Ang nakakatakot na enerhiya na bumuhos ay biglang naging sanhi ng mabilis na pagtaas ng temperatura ng katawan ni Xiaoyan. Umakyat ang kumukulong puting usok sa kanyang ulo. Nagmamadaling umupo si Xiaoyan nang maramdaman niya ang pagbabago ng kanyang katawan. Mabilis siyang pumasok sa kanyang training mode at sinimulang pinuhin ang biglaang mar-angle na enerhiyang ito. Nagpatuloy ang pagpipino na ito sa loob ng 3 araw bago dahan-dahang iminulat ni Xiaoyan ang mga mata ng mahigpit. Naramdaman niya ang hindi ipinakitang pakiramdam ng pagiging puno ng enerhiya at hindi sinasadyang huminga ng banayad na hininga ng hangin. Base sa kanyang sentido, direkta siyang nakalusot mula sa 1-star level hanggang sa 2-star level. Ang mahimalang pagsisikap na naruroon sa loob ng isang piraso ng bone marrow gel ay isang bagay na hindi maihahambing sa ordinaryong Tier 7 at Tier 8 na tabletang panggamot. Walang gaanong medicinal pill na maaaring magpataas ng lakas ng isang dalubhasa na dawzon ng isang bituin. Ho! Bumuga siya ng mahabang hininga at itinaas ang mga mata para tingnan ang batong plataporma. Si Yao Lao sa lugar na iyon ay patuloy na nakapikit. May senyales ng paggising nito. Mukhang masyadong malakas ang katawan sa pagkakataong ito. Kahit sa lakas ng guro, hindi niya ito madaling kontrolin. Nakaramdam ng malalim na pag-iisip si Xiaoyan. Walang magawa siyang umiling at nag-isip sandali bago nagpas siyang lumabas muna ng tore at pinayagan si Yao Lao na kumpletuhin ang pagsasanib dito. Nang nakapag-isip pa lang si Xiaoyan, bigla niyang naramdaman na ang buong Stone Tower ay marahas na ng ineg sa sandaling ito. Di nagtagal, isang malamig na sigaw na puno ng nakamamatay na layunin ang umalangaw-ngaw sa kalangitan na ito sa isang napakalakas na paraan. Falling Star Pavilion. Ibigay sina Xiaoyan at Yao Chen. Kung hindi, ngayon, huhugasan ko ang lugar na ito sa dugo. Bang! Ang sigaw ni Xiaoyan ay kumalat sa malawak at makapangyarihang paraan. Matinding nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan. Biglang tumayo ang kanyang katawan at ang kanyang mga mata ay tumingin sa stone platform sa isang siksik na paraan. Hall of Soul. Dumating na ba ito sa wakas? Battle Through the Heavens. Kabanata 1278. Pagdating ng isang malaking labanan. Lahat ng mga disipulo sa Falling Star Mountain ay tumayo sa sandaling ito. Nagulat ang kanilang mga tingin habang nakatingin sa malayong kalangitan. Dahil sa defensive formation na natural na nabuo ng meteorite, hindi nila nakita ang sitwasyon sa labas. Gayunpaman, malabo nilang naramdaman na ang Falling Star Pavilion ay tila nahaharap sa isang malaking kalamidad. Si Feng Zunzi at ang iba ay nagtipon sa isang parisukat sa tuktok ng bundok. Seryoso ang mga ekspresyon nila habang nakatingin sa langit. Dumating na ang Hall of Soul. Kumunot ang noo ni Tian Wu Zunje at nagsalita sa malalim na boses. Maraming malakas na aura sa labas. Sa pagkakataong ito, tila talagang nilayo ng Hall of Soul na hugasan ng dugo ang Falling Star Pavilion bilang pagpigil sa iba. Isang solemn na ang lumitaw sa mukha ng Little Fairy Doctor habang nagsasalita siya. Bahagyang tumanggaw si Feng Zunzi. Gayunpaman, kalmado ang kanyang ekspresyon. Alam niyang maya-maya ay darating din ang araw na ito. Ito ay isang oras lamang. Dahan-daang humakbang si Feng Zunzi. Ang selyo sa kanyang kamay ay nagbago at ang falling star array sa kalangitan ay gumalaw. Kaagad, ang espasyo ay dahan-daang naging baluktot at ang sitwasyon sa labas ay malinaw na lumitaw sa harap ng mga mata ng lahat. His. Ang lahat ay hindi sinasadyang makalanghap ng malamig na hangin nang makita nila ang eksena sa labas ng mundo. Sa kasalukuyan, ang lugar sa labas ng Falling Star Pavilion ay napapalibutan ng itim na fog na tumatagos sa kalangitan. Halos 100 figure ang nakatayo sa itim na fog sa kalangitan sa isang maikling distansya sa harap nila.
Ang madilim at makakapal na mga mata ay tumagos sa pormasayon at nakita ang grupo ni Feng Zunzi na nagtatago sa loob nito. Matandang multo Jaixing. Dumating na rin ang matandang multo na ito. Sumulyap ang Little Fairy Doctor at nakakita ng pamilyar na mukha sa gitna ng maraming nakaitim na tao. Nanlamig ang mukha niya sa sinabi niya. Nariyan din ang Hebei Chanzen na nakilala natin noon. Umiling si Feng Zunzi at dahan-dahang sinabi. Hindi sinasadyang nagbago ang mga mukha ng grupo ng Little Fairy Doctor nang marinig nila ang mga salitang ito. Ang kanilang mga tingin ay tumingin patungo sa kung saan si Feng Zunzi ay nanunood at talagang nakakita ng dalawang matandang lalaki na nakaitim at puting damit na nakatayo doon. Sa hitsura ng dalawang ito, nakakagulat na sila ang Hebei Chanzen na nakilala nila minsan sa Death Soul Mountain Range. Tatlong elite na Chanzen ang dumating. Mukhang mataas ang tingin sa atin ng Hall of Soul na ito. Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Feng Zunzi habang sinabi niya. Pavilion Chief Feng, ano ang dapat nating gawin ngayon? Ang Hall of Soul ay naglunsad ng isang malaking kampanya. Bukod dito, mula sa momentum na ito, tila hindi lang sila nandito para humingi ng isang tao. Isang elder mula sa Falling Star Pavilion ang nagsalita na may medyo takot na ekspresyon. Ano ang dapat ikatakot? Ang Hall of Soul ay hindi isang mabait na samahan. Pinaplano nilang hugasan ng dugo ang Falling Star Pavilion. Kung hindi, bakit sila direktang nagpapadala ng tatlong elite na Chanzen? Kumunot ang noo ni Feng Zunzi at nagalit. Pagkatapos nito, tumingin ang kanyang mga mata sa paligid ng Star Realm. Pinagmasdan niya ang libu-libong disipulong iyon ng Falling Star Pavilion at nagsalita sa malalim na boses. Sa makatuwid, walang ibang landas maliban sa makipaglaban ng todo. Lahat ng tao dito ay mga elder sa loob ng Falling Star Pavilion. Ngayon, ang Falling Star Pavilion ay nahaharap sa isang kalamidad na hindi pa natin nararanasan noon. Lahat kayo ay nagbabalak. Lumingon ang mga nakakapasong tingin ni Feng Zunzi sa maraming elder ng Falling Star Pavilion at sinabing. Pavilion Chief Feng, ang Falling Star Pavilion ang ugat natin. Ang dami ng pagsisikap na ginawa natin para dito ay hindi bababa sa sinuman. Kahit sino pa ang gustong sirain ito, lahat tayo ay lalaban hanggang kamatayan laban sa kanila. Ang maraming elder ay may tame time na ekspresyon habang sila ay sumisigaw ng sabay-sabay. Mabuti. Ako, si Feng Xian, ay talagang may magandang paningin. Kung ganoon, lumaban hanggang sa ating kamatayan. Gusto kong makita kung gaano kapangangibabaw ang Hall of Soul na ito. Sumigaw si Feng Zunzi ng may malakas na puwersa, na naging dahilan upang maging matatag ang moral ng lahat ng mga disipulo ng Falling Star Pavilion. Mula sa pananaw ng maraming tao dito, ang Falling Star Pavilion ang kanilang ugat. Kung ito ay sinira ng iba, anong mukha ang mayroon sila upang gumala sa Central Plains sa hinaharap? Feng Zunzi, pinapayuhan ka ng matandang ito na masunurin mong ibigay ang mga tao. Hindi ka mapoprotektahan ng mahusay na pormasayon ng Falling Star Pavilion na ito. Madilim at siksik ang mga mata ng matandang multo na si Jaixing habang nakatingin sa espasyo sa ibaba. Bagamat isa lamang itong dagat ng mga puno, naunawaan niya na ito ay dahil lamang sa mahusay na pormasayon ng Falling Star Pavilion. Umalangaw-ngaw ang malamig na sigaw ngunit walang sumagot. Ang matandang multo na si Jaixing ay hindi sinasadyang tumawa ng malamig nang makita niya ito. Ang kanyang tingin ay lumingon sa itim na puting nakadamit na matatanda sa gilid at sinabi. Sabay-sabay tayong lumusab at sirain ang pormasayon. Masyadong malaki ang aktibidad mula sa paglalakbay nating ito. Malamang na ang mga mata mula sa napakaraming paksayon ay nakasunod sa atin. Sa makatuwid, dapat tayong gumamit ng madugong paraan para sugpuin ang Falling Star Pavilion at gamitin ang pagkakataong ito para payagan ang iba pang mga paksayon sa Central Plains na malaman na ang ating Hall of Soul ay hindi isang bagay na sino man ang kwalipikadong masaktan. Bahagyang tumango ang Black-White Chanzen na iyon nang marinig nila ito. Napatingin sa ibaba ang kanilang mga tingin bago sabay na itinaas ang kanilang mga kamay. Pagkatapos nito, marahas nilang sinunggaban ang espasyo sa ibaba. Matapos makuyam ang mga kamay ng tatlong iyon, isang nakakatakot na spatial strength ang mabilis na kumalat sa lugar.
Tatlong hindi nakikitang malalaking kamay ang mahigpit na humawak sa bakanteng espasyo. Agad na sumikat ang isang liwanag at isang invisible light barrier na naglalaman ng glow ng mga bituin ay lumitaw sa harap ng mga mata ng lahat mula sa kung saan. Sirain mo. Malamig na sumigaw ang matandang multo na si Jaixing. Bigla niyang kinuyam ang kamay niya ng marahas. Ang hindi nakikitang malaking kamay na iyon ay marahas na nabasag sa hindi nakikitang liwanag na hadlang. Bang! Isang kamao ang damapo at maraming alon ang kumalat sa light barrier. Isang malakas na dagandong ang umalangaw-ngaw sa kalangitan sa paraang parang kulog. Bang bang bang! Kasunod ng malapit sa likod ng matandang multo na si Jaixing, ang nakakatakot na hangin mula sa mga black-white Tenzin ay tangay din mula sa langit. Kaagad, bumuhos ito sa liwanag sa paraang parang bagyo. Sa ilalim ng matinding pag-ataking ito ng tatlong piling Daozun na umabot sa 5 bituin na antas ng Daozun, ang liwanag na iyon ay naging nanginginig. Lahat ng mga disipulo sa loob ng Falling Star Pavilion ay tumingin sa paulit-ulit na nanginginig na light barrier mula sa loob ng Star Realm. Bigla nilang hinawakan ang kanilang mga armas sa kanilang mga kamay na may mas malaking puwersa. Ang mahusay na porma sayon ay hindi makayanan ang mga pag-atake mula sa kanilang tatlo. Feng Zunzi ang light barrier na malapit ng mabasag. Bahagyang lumungkot ang ekspresyon niya sa sinabi niya. Ang Hall of Soul ay nagpadala ng 3 Chanzen sa mga oras na ito. Mayroon ding 7 Daozun. Napakaraming Daozang ang dumating din. Ang mga mata ni Feng Zunzi ay kumikislap habang nagsasalita sa malalim na boses. Ang 7 Daozun at ang iba pang mga eksperto ay hindi itinuturing na mahirap pakitunguhan. Gayunpaman, ang matandang multo na si Jaixing Trio ay isang mahusay. Huminto ang kanyang boses bago biglang nag-igting ang kanyang mga ngipin at nagsalita. Haharangan ko ang parehong black-white Chanzen. Paano ka magiging kapareha nilang dalawa? Agad na kumunat ang noo ni Little Fairy Doctor at ang iba nang marinig nila ito. Ang iba pang mga elder ng Falling Star Pavilion ay nagkaroon din ng matinding pagbabago sa mga ekspresyon habang patuloy silang tumututol. Hindi na kailangang talunin sila. Ang kailangan lang nating gawin ay antalahin ang oras hanggang sa matagumpay na makaalis si Yao Chen sa kanyang pag-urong. Huminga ng malalim si Feng Zunje at sinabing. Natahimik ang lahat nang marinig nila ito. Kalahating buwan na ang nakalipas mula nang makapasok sina Xiaoyan at Yao Lao sa Stone Tower. Gayunpaman, kahit kay titing na balita ay hindi na ipadala mula rito. Ano ang silbi ng kaunting oras na ito sa kanila? Haharapin ko ang matandang multo na si Jaixing. Ipaubaya ang isa sa mga black-white Chanzen sa Sky Demon Puppet. Para naman sa iba pang Chanzen, magsasama-sama ang Little Fairy Doctor at Tian Wu Zunzi para harapin siya. Habang ang lahat ay tahimik at walang magawa, isang mahinahon na boses ang biglang umalangaw-ngaw. Kaagad, ang payat na figurang iyon na naging sanhi ng pagkatahimik ng grupo ng Little Fairy Doctor, ay dahan-dahan ding lumitaw sa himpapawid sa itaas ng bundok. Iyon ay Junior Pavilion Chief Xiaoyan. Lumabas na siya sa retreat. Nakuha ang atensyon ng lahat ng mga disipulo sa loob ng Falling Star Pavilion nang lumitaw si Xiaoyan. Sa mga taong ito, si Xiaoyan ay maaaring ituring na talagang gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa Central Plains. Alam din ng lahat sa loob ng Falling Star Pavilion ang kanyang lakas. Ang kanyang hitsura ay tulad ng isang mahusay na lakas, na naging sanhi ng pagtaas ng moral ng Falling Star Pavilion. Lumabas ka na. Paano si Yao Chen? Agad na lumitaw ang kagalakan sa mukha ni Feng Zunzi nang makita niyang lumitaw si Xiaoyan. Nagmamadali niyang tanong. Kailangan pa niya ng oras. Dahan-daang umiling si Xiaoyan. Napatingin ang kanyang tingin sa paulit-ulit na nanginginig na light barrier. Isang napakalamig na mukha ng matandang multo na si Jaixing ay nasa labas ng light barrier. May malamig na kislap na kumikislap sa kanyang maitim na mga mata nang gawin niya iyon. Napakasuklam talaga ng matandang multong ito. Paulit-ulit na dumating ang matandang multo na ito at nakahanap ng gulo. Sa pagkakataong ito, siguradong hindi niya hahayaang makatakas ang matandang aswang na ito. Ipaubaya mo sa akin ang huling Chanzen. Payagan ang Little Fairy Doctor na si Jia Jia at ang iba pa na harangan ang iba pang elite na Daozun.
Si Qinglin sa gilid ay nag-alinlangan sandali bago siya biglang nagsalita ng mahina. Ha? Nagulat si Little Fairy Doctor nang marinig niya ito. Sumulyap siya kay Qinglin, ngumiti ng matamis at sinabing, "Ayos lang, maaari ko siyang harangan ng matandang Ginoong Yao." Lumingon din ang mga mata ni Xiaoyan kay Qinglin. Ngumiti ang huli sa kanya. Pinag-cross niya ang kanyang mga kamay at sinabing, "Young Master Xiaoyan, makatitiyak ka. Maaari ko siyang harangan." Bahagyang nagkunot ang kilay ni Xiaoyan nang makita ang pagpupumilit ni Qinglin. Sa wakas, tumanggaw siya ng bahagya. Bagamat ang lakas ni Qinglin ay tulad lamang ng isang one-star Dao Zun, nagtataglay siya ng isang misteryosong kayamanan tulad ng triple jade green snake flower pupils. Bukod dito, itinago din ng kanyang katawan ang kaluluwa ng isang ancient heaven serpent. Ang gayong mabangis na nilalang ay isang bagay na kahit si Xiaoyan ay hindi pangkaraniwang kinatatakutan. Sa hitsura ng kanyang hitsura, malamang na hindi lamang siya naglalagay ng isang matapang na harapan. Nagulat din ang Little Fairy Doctor nang makita niyang si Xiaoyan ay talagang sumasang-ayon kay Qinglin. Kaagad, nakaramdam siya ng kawalan. Gayunpaman, medyo panatag din ang kanyang puso. Naunawaan niya na si Xiaoyan ay hindi isang walang ingat na tao. Hindi niya papayagan si Qinglin na makipaglaban sa Hall of Soul Chanzen nang walang dahilan. Dahil ginawa niya ito, malamang na mayroon siyang mga dahilan at kanyang tiwala. Ikinaway ni Xiaoyan ang kanyang kamay. 11 papat ang lumitaw sa himpapawid. Pagkatapos nito, ang kanyang tingin ay itinaas at dahan-dahan niyang sinabi, "Buksan ang mahusay na porma sayon. Malapit na itong masira." Si Feng Zunzi nang marinig niya ito. Nagbago ang kanyang handsil at ang liwanag na harang sa kalangitan ay nanginig bago dahan-dahang nagkalat. Kasunod ng pagkawala ng liwanag na hadlang na ito, unti-unting nagdilim ang buong lugar. Ang itim na fog na tumagos sa kalangitan ay lumitaw din sa harap ng lahat ng tingin sa malapit. Malamig na ngumiti ang matandang multo na si Jai Xing habang pinagmamasdan ang dahan-daang nakakalat na liwanag na hadlang sa kalangitan. Kaagad, tumagos ang kanyang tingin sa kalawakan at tumingin sa payat na figure na nakatayo sa tuktok ng bundok. Ang kanyang siksik na boses ay may dalang lamig ng buto habang umaalingaw ito sa buong kalangitan. "Xiaoyan, sinabi ko na magkikita tayong muli. Sa pagkakataong ito, makikita ng matandang ito kung sino ang makakapagligtas sa iyo." Battle Through the Heavens. Kabanata 1279. Magulong labanan. Walang ekspresyon si Xiaoyan nang marinig ang malakas na tawa ng matandang multo na si Jai Xing. Ang kanyang katawan ay dahan-dahang umangat sa hangin at tumingin sa itim na fog na kumalat sa kalangitan. Malamang na ang ganoong kalaking line-up ay nakakuha na ng atensyon ng napakaraming paksayon. Batay sa kanyang hula, malamang na ang lugar sa labas ng Falling Star Pavilion ay napuno na ng mga especially iya ng ibang paksayon. Mayroong hindi mabilang na bilang ng mga nakatagong makapangyarihang paksayon sa loob ng Central Plains. Ang labanan sa pagitan ng mga paksayon na ito ay napakatindi din. Ang Falling Star Pavilion ay nakatanggap ng maraming hamon mula noong ito ay itinatag upang maging isa sa 4 na dakilang pavilion. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, walang alinlangang nahaharap ito sa pinakamapanganib na sitwasyon sa kasaysayan nito. Kung matitiis nila ito, tiyak na tataas ang reputasyon ng Falling Star Pavilion at itatapon ang iba pang 3 pavilion sa likuran nito. Kung hindi nito magawa, malamang na ang Falling Star Pavilion ay tuluyang mawawala sa Central Plains na ito. Matandang multo, ang kalokohan mo ay talagang kasing dami na. Atake lang at mabilis na tapusin ang mga ito. Ilang beses ka nang nabigo. Kung mabibigo ka ulit sa pagkakataong ito, dapat mas malinaw na sa iyo kaysa sa iba kung ano ang magiging kapalaran mo. Ang Black-White Chanzen sa kalangitan ay napatingin sa matandang multo na si Jai Xing at mahinang nagsalita. Hindi kailangan ang iyong paalala." Nang marinig ito, lumubog ang mukha ng matandang multo na si Jai Xing habang malamig siyang nagsasalita. Bagamat nagsalita siya sa ganitong paraan, unti-unting lumitaw ang madilim na kakapalan sa mga mata ng matandang multo na si Jai Xing. Tinitigan niya si Xiaoyan, na nasuspine sa himpapawid at malamig na tumawa. Pagkatapos nun, bigla na lang siyang nag-wave ng kamay.
Hugasan ng dugo ang Falling Star Pavilion. Naiintindihan. Nang marinig ang malamig na sigaw ng matandang multo na si Jai Xing, sumigaw din ang maraming eksperto mula sa Falling Star Pavilion. Ang makapangyarihang Dao Qi ay tumalsik. Kaagad, ang mga itim na kadena ay pumutok ng paputok patungo sa Star Realm mula sa lahat ng direksyon habang naglalabas ng mga alon ng kumalatong, na tunog. Sugod. Isang nakakabinging sigaw ng pagpatay ang umalangaw-ngaw sa buong lugar na ito. Ang orihinal na mapayapang Star Realm ay mabilis na naging isang lugar na puno ng nakamamatay na aura. Ang figure ni Xiaoyan ay nasuspine sa himpapawid. Ang kanyang tingin ay matamang tumitig sa matandang multo na si Jai Xing. Ang mga eksperto sa Hall of Soul na iyon ay kusang nagkalat nang umabot sila sa 100 talampakan mula sa kanya at sumugod sa Star Realm. Brat, sa pagkakataong ito, ang matandang ito ay tiyak na personal na kukuha sa iyo pabalik sa Hall of Soul. Sa oras na iyon, ang matandang ito ay hahayaan kang maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng isang kapalaran na mas masahol pa sa kamatayan. Ang mukha ng matandang multo na si Jai Xing ay puno ng mabangis na kalupitan habang nakatingin kay Xiaoyan. Biglang natapakan ng kanyang paa ang walang laman na hangin at diretso siyang sumabog ng paputok kay Xiaoyan. Nang sumalakay ang matandang multo na si Jai Xing, ang mga Black-White Chanzen ay nagpalitan ng tingin sa isa't isa at bahagyang tumango. Tumapak ang kanilang mga paa sa walang laman na hangin at pumasok sa Star Realm. Nang dumaong ang kanilang mga yapek, ang karagatang tulad ng malawak at makapangyarihang Dao Qi ay dahan-dahang tumakas, na naging sanhi ng pabago-bago ng enerhiya ng buong mundo. Qi. Nang ang mga Black-White Chanzen ay nagpaplanong pumasok sa Star Realm at makisangkot sa isang massacre, isang gintong liwanag ang sumulpat. Pagkatapos nito, dumiretso ito sa kanilang dalawa. Ang isang puppet ha. Isang puppet na kayang lumaban sa isang 4-star Dao Zone ay talagang bihira. Ipaubaya mo sa akin. Ang itim na damit na si Black Chanzen ay sumulyap sa Sky Demon puppet na agresibong naniningil. Isang mahinang sorpresa ang bumungad sa kanyang mga mata nang magsalita siya. Oo, mukhang ako lang ang makakagawa ng patayan. Si White Chanzen ay tumawa ng siksikan. Gumalaw ang kanyang katawan at lumihis siya sa Sky Demon puppet na sumugod. Gayunpaman, nakagawa pa lang siya ng ilang hakbang ng isang maselang maliit na figure ang hamarang sa espasyo sa harapan niya at natatawang nagsalita sa kanya. Matanda, hayaan mo akong maging kalaban mo. Nagulat si White Chanzen nang makita niya ang magandang babaeng ito, na biglang sumulpat sa kanyang harapan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling walang pakialam at hindi gaanong naapektuhan ng katayuan o hitsura ng huli. Bahagya siyang tumango at nanginig ang mga balikat. Ang malawak at makapangyarihang aura ay lumabas ng paputok at tumangay patungo kay Qinglin. Nagmamadaling itinoon ni Qinglin ang kanyang atensyon nang makita niyang ang matandang ito ay naghatid ng isang nakamamatay na suntok bilang kanyang unang pag-atake. Tatlong itim na tuldok ang unti-unting lumaki sa loob ng kanyang esmeralda na mga mata. Pagkatapos nito, naging tatlong malademonyong emerald na bulaklak ang mga ito na nakapalibot sa kanyang mga mata bago umikot ng dahan-dahan. Mabilis na kumalat ang isang demonyo at hindi pangkaraniwang alon ng enerhiya. Triple Jade Green Snake Flower Pupils. Ang puting Chanzen na ito ay isa ring napakaraming tao. Naramdaman niya ang pagbabago sa mga mata ni Qinglin nang mangyari iyon. Agad siyang natigilan sa pagsigaw niya. Tama ang hula mo. Matamis na ngumiti si Qinglin. Mabilis na umikot ang malademonyo at kakaibang kinang sa kanyang mga mata. Ang presyon ng Dao Qi na tumaas mula sa lahat ng direksyon ay nalutas. Gaano hindi inaasahan. Ang mundong ito ay talagang nagtataglay ng napakahiwagang mata. Sa kasamaang palad. Napakahina mo. Mahinang tumawa si White Chanzen. Gumalaw ang kanyang katawan at lumitaw ang ilang after images sa langit. Lumitaw siya sa harap ni Qinglin halos kaagad. Malaki at malakas na enerhiya ang natipon sa kanyang kamay. Pagkatapos nito, humawak ito kay Qinglin. Maaaring hindi iyon sigurado. Tumawa si Qinglin. Ang kanyang maisla na tila walang butong na baywang ay dahan-daang pinilipit at ang kanyang katawan ay nakatakas sa pagpigil na ito ng kamay ni White Chanzen at siya ay mabilis na umatras. Nang makitang umiwas si Qinglin, lumitaw ang lamig sa mga mata ni White Chanzen.
Isang buntong hininga ang pinakawalan niya at nagmamadaling lumabas. Bang! Sa panahong nagsimulang magpalitan ng suntok sina Bai Chanzhen at Qing Lin, marahas ding nagbanggaan si Xiaoyan at ang matandang multo na si Jai Xing tulad ng mga meteorite. Ang mga nakakatakot na Daochi na ripples ay naghiwa-hiwalay sa himpapawid, yumanig sa mga nakapalibot na taluktok ng bundok hanggang sa patuloy na bumagsak ang malalaking bato sa bundok. Sa sandaling ito, si Xiaoyan at ang matandang multo na si Jai Xing ay ganap na nakipag-away. Ang kasalukuyang siya ay formal nang umabant sa 2-star na antas ng Dao Zone pagkatapos na lumunin ang Dao Sheng Bone Marrow. Idinagdag ang tatlong pagbabago ng Skyfire 3 Mysterious Change na na-activate, si Xiaoyan ay mayroon na ng kwalifikasyon upang labanan ang isang 5-star Dao Zone. Hindi na niya kailangang mag-ingat sa pag-atake ng kabilang partido tulad ng nakaraan. Ang lubos na nakadama ng pagbabagong ito ni Xiaoyan ay ang kanyang kalaban, ang matandang multo na si Jai Xing. Ang kasalukuyang nararamdaman niya ay lalong nabigla sa loob ng kanyang puso sa tuwing nakikipagpalitan siya ng suntok kay Xiaoyan. Noong una niyang nakilala si Xiaoyan noon, hindi man lang nakatanggap ng palad ang huli mula sa kanya. Kasunod nito, sa loob ng maikling 1 taon, ang taong noon, na tila langgam sa paningin niya, ay nagkaroon na ng kwalifikasyon at lakas para makipaglaban sa kanya. Sandali lang pero sumulong na naman ang lakas ng brat na ito. Kung magpapatuloy ito, malamang na kahit ako ay hindi na makakapantay niya sa susunod na pagkikita namin. Ang puso ng matandang multo na si Jai Xing ay nagulat at nagalit nang maramdaman niya ang biglaang pag-unlad ni Xiaoyan. Ang pakiramdam na ito sa pagmamasid sa kanyang sarili na nalampasan ay talagang hindi maganda. Ito ay lalo na kapag ang taong ito ay kanyang kalaban. Pakiramdam niya ay nahihirapan siyang kumain at matulog. Ang kasalukuyang Xiaoyan ay malinaw na umabot sa yugto kung saan ang matandang multo na si Jai Xing ay nahihirapang kumain at matulog. Ang pagnanais na pumatay ay lumakas sa puso ng matandang multo na si Jai Xing. Lumakas din ang hangin ng palad niya. Ang malawak at makapangyarihang Daochi sa loob ng kanyang katawan ay humajijek at umikot tulad ng isang napakapangit na tubig baha. Sa wakas, sinundan nito ang mga ugat at tumalsik. Nabasag ang espasyo saan man dumaan ang hangin ng palad. Maraming maitim na spatial crack na linya ang nagkahiwalay, na tila isang mabangis na malaking bibig. Ang mga pag-atake ng matandang multo na si Jai Xing, na biglang naging matalim, ay nakatawag din ng atensyon ni Xiaoyan. Bakas sa mukha niya ang malamig na ngiti. Bagamat ang kanyang lakas ay higit na umabot sa isang 4-star Dao Zone pagkatapos gamitin ang Skyfire 3 Mysterious Change, taglay niya ang tulong ng Heavenly Flame. Dahil sa pagtaas na ito, hindi na niya kailangang matakot sa matandang multo na si Jai Xing. Bang bang bang. Dalawang figure ang kumikislap na parang multo sa himpapawid. Sa bawat oras na makipag-ugnayan sila, isang nakakagulat na malakas na tunog ang sisabog. Ang sunod-sunod na alon ng ligaw at marahas na enerhiyang bagyo ay patuloy na kumalat at umaalingaw-ngaw sa kalangitan na parang kulog. Ang matinding kondisyon ng labanan na ito ay naging sanhi ng isang hindi makapagsalita ng husto kapag tinitingnan ito. Sa sandaling ito, ang loob ng Star Realm ay karaniwang napuno ng nakamamatay na sigaw. Makapal na malamig na itim na fog ang kumalat sa lugar. Ang maraming mga disipulo ng Falling Star Pavilion ay pinagsama-sama. Maaaring hindi sila tugma para sa mga eksperto ng Hall of Souls sa one-on-one match. Gayunpaman, nang ang daan-daan o libo-libo sa kanila ay nagtipon-tipon, maging ang mga ekspertong ito ay hindi nagtagumpay sa loob ng ilang sandali. Si Feng Zunzi, Little Fairy Doctor at ang iba ay sumali na rin sa labanan sa sandaling ito. Napakaraming eksperto ang sumali sa pagsalakay na ito ng Hall of Soul. Halos lahat sila ay malakas at mabisyo na mga karakter. Kaya naman, maging ang grupo ni Feng Zunzi ay kailangan ding ibigay ang lahat ng kanilang pagsisikap sa sandaling ito. Napakaraming figure ng tao sa malayong kalangitan na malayo sa larangan ng bituin. Ito ang ilang mga eksperto mula sa Central Plains, na dumating pagkatapos marinig ang balita pati na rin ang mga especially iyan ng ilang paksayon. Ang Hall of Soul ay palaging isang napakalakas na paksayon sa Central Plains. Bawat kilos nila ay makakaakit ng hindi mabilang na mga titig. Bukod dito, hindi itinago ng Hall of Soul ang misyong ito.
Kaya naman, nakaakit ito ng maraming tingin. Sa pagkakataong ito, ang Falling Star Pavilion ay nakatagpo ng isang malaking kapahamakan. Ito ay talagang nagudyok sa Hall of Soul na salakayin ito. Isang matandang lalaki, na may ilang relasyon sa Falling Star Pavilion, ang mahinang bumuntong hininga. Hihihi. Kung ang Falling Star Pavilion ay nawasak, isang espasyo ang gagawa sa gitna ng 4 na pavilion. Maaaring makuha ng aking Flowang Cloud Pavilion ang pagkakataong punan ito. Chi, dahil sa kaunting lakas ng Flowang Cloud Pavilion mo, malamang na malipol ang pangkat mo sa araw pagkatapos mong maging isa sa 4 na malalaking pavilion. Anong sinasabi mo? Hinahanap mo ba ang kamatayan? Ha, sa tingin mo ba natatakot ako sa'yo? Ang mga lugar na ito ay walang alinlangan na isang ganap na kaguluhan. Ang ilan sa mga eksperto o paksayon na may sama ng loob sa isa't isa ay paminsan-minsan ay mauuwi sa isang mainit na labanan kung sila ay magtalo. Gayunpaman, karamihan sa mga titig ay kasalukuyang humihinto sa Star Realm. Ang maliit na salungatan na ito ay natural na nahihirapang makaakit ng maraming atensyon. Bagamat ang mga taong ito ay nakipagtalo, karamihan sa kanila ay may pessimistic na saloobin sa kapalaran ng Falling Star Pavilion ngayon. Ang ilan sa mga eksperto, na may kaugnayan kay Feng Zunzi at Yao Lao ay bahagyang nahirapan bago marahan na bumuntong hininga. Dahil sa kasalukuyang lakas ng Falling Star Pavilion, hindi nito nagawang makipaglaban sa Hall of Soul. Kahit na sa kanilang tulong, ito ay magiging maliit na pakinabang. Sa halip, sila ay hahatakin sa Kumunoy. Habang ang lahat ay nakakaramdam ng panghihinayang sa sinapit ng Falling Star Pavilion, biglang nanginig ng bahagya ang daliri ng matanda na nakapikit sa batong plataporma. Sa sandaling manginig ang kanyang daliri, ang espasyo sa loob ng Stone Tower ay nagbuga rin ng bitik at sumabog, na nagiging maraming spatial fragment. Sila ay gamulong at nawasak. Battle Through the Heavens. Kabanata 1280. Ilabas. Bang! Dalawang figure ng tao na natatakpan ng malalawak at makapangyarihang mga kumpol ng Dao Chi ay marahas na nagbanggaan sa kalangitan. Nakakatakot na ingay na bumaril patungo sa ulap. Pati ang mga ulap na lumutang sa langit ay nayanig hanggang sa nagkalat sa sandaling ito. Walang nang ahas na humakbang sa loob ng 1,000 talampakan na radius ng 2. Sa ganoong nakakatakot na pag-atake ng Dao Chi, malamang na kahit isang ordinaryong elite na Dao Zone ay mahihirapan itong harangan. Hahaha. Ang saya-saya. Marahas na nabangga ni Xiaoyan ang matandang multo na si Jai Xing. Niyanig ng malakas at mabangis na puwersa si Xiaoyan hanggang sa umatras siya ng mahigit 100 hakbang. Ang kanyang mukha ay natatakpan din ng pagnanais na makipaglaban. Dahil sa sobrang laki ng agwat noong nakipag-away sila sa matandang multo na si Jai Xing kanina, hindi niya nagawang makipagpalitan ng suntok sa kabilang partido. Ang tanging magagawa niya ay umasa sa kanyang bilis at liksi sa pag-iwas. Pagkatapos nito, nagsimula siyang ipakita ang kanyang pag-atake sa Dao Chi. Ito ang unang pagkakataon na naganap ang ganitong uri ng matapang na head-on collision. Kung ikukumpara sa malakas na pagtawa ni Xiaoyan, ang ekspresyon ng matandang multo na si Jai Xing ay naging malungkot. Sa harap ng maraming eksperto sa loob ng Hall of Soul, siya, isang Hall of Soul Chanzen, ay hindi nagawang tapusin ang isang nakababatang henerasyon kahit na pagkatapos ng mahabang panahon. Nawala na talaga ang mukha niya. Pwede mo lang subukan na kumilos ng malakas sa harap ng matandang ito. Makikita ng matandang ako kung gaano karaming buhay ang maaaring ibigay ng Falling Star Pavilion para hayaan kang magwaldas. Ang matandang multo na si Jai Xing ay huminga ng malalim na hangin. Biglang naging masama ang tono niya habang nagsasalita. Sinamantala ng mga mata ni Xiaoyan ang pagkakataong walisin ang loob ng Star Realm nang marinig niya ito. Bahagyang lumubog ang kanyang puso. Bagamat ang ilan sa mga elder sa Falling Star Pavilion ay nagawa pa ring makipaglaban sa mga eksperto mula sa Hall of Soul, ang mga ordinaryong disipulong iyon ay walang kapantay para sa kanila. Bagamat umasa sila sa kanilang malaking bilang upang maiwasan ang napakaraming pagkamatay, magkakaroon din paminsan-minsan ang ilang mga disipulo ng Falling Star Pavilion na namamatay mula sa palihim na pag-atake ng mga eksperto mula sa Hall of Soul. Talagang hindi ko na kayang ipagpatuloy ito.
Kailangang mabilis na tapusin ang matandang multo na ito. Bahagyang nag-isip si Xiaoyan sa kanyang puso. Pagkatapos nito, dahan-dahan siyang tumango. Tahimik siyang kumuha ng ilang medicinal pill para mabawi ang Dao Qi mula sa kanyang storage ring at pinasok lahat ng iyon sa kanyang bibig. Gayunpaman, hindi niya agad nilamon ang mga ito. Matapos gawin ang lahat ng ito, sa wakas ay nabaling ang kanyang tingin sa matandang multo na si Jiaxing. Nagpakawala siya ng malamig na tawa at ang Dao Qi sa loob ng kanyang katawan ay sumunod sa kakaibang landas at mabilis na umikot. Kasunod ng sirkulasyon ng kanyang Dao Qi, isang madilim na gintong liwanag ang unti-unting lumitaw sa kanang palad ni Xiaoyan. Kasabay nito, marahang humakbang ang kanyang mga paa sa hangin at naglakad patungo sa matandang multo na si Jiaxing. Nang makita si Xiaoyan na dahan-daang lumakad, isang mabangis na ngiti ang lumitaw din sa mukha ng matandang multo na si Jiaxing. Pinagtibay ni Xiaoyan ang intensyon na wakasan ang labanang ito sa lalong madaling panahon at ganoon din ito sa kanya. Sa kanyang paningin, natural niyang masasabi na si Xiaoyan ay nagpapakita ng isang Dao technique. Gayunpaman, wala siyang pakialam. Ang tanging nakatatakot sa kanya ni Xiaoyan ay ang Fire Lotus na umaasa sa pagsasanib ng 4 na uri ng apoy. Maliban dito, hindi niya akalain na si Xiaoyan ay maaaring magkaroon ng anumang banta sa kanya. Kahit na ang lakas ni Xiaoya ay halos hindi makalaban sa kanya ngayon, naunawaan din niya na ang kakayahang lumaban ay isang bagay na pilit na nakuha ni Xiaoyan sa pamamagitan ng paggamit ng sikretong pamamaraan. Kapag naabot na ng lihim na pamamaraan ang limitasyon sa oras nito, magiging madaling bagay na patayin si Xiaoyan. Ngayon, hayaan ang matandang ito na ipaalam sa iyo kung ano ang tunay na lakas ng isang 5-star Dao Zun. Ang mabangis na ekspresyon sa mukha ng matandang multo na si Jiaxing ay lalong lumawak. Ang malawak at makapangyarihang Dao Qi ay tumalsik. Pagkatapos nito, ito ay nagbago sa isang malapot na sangkap. Kakaiba itong gumalaw bago nagsama-sama sa isang maitim na talam ng ulo ng multo. Ang malaking talam na ito ay lubhang kakaiba. Tinapon ito ng isang layer ng kakaibang madilim na itim na kristal. Ang talam ng talam ay dahan-dahang pumutol sa hangin at biglang lumitaw ang isang linya ng basag na laki ng hinlalaki. Mahigpit na hinawakan ng kamay ng matandang multo na si Jiaxing ang malaking talam. Madilim ang kanyang tingin habang pinagmamasdan si Xiaoyan na mabagal na naglalakad. Maraming mga after-image ang biglang nabuo ng malaking talam. Pagkatapos nito, galit na galit itong na-hackdown mula sa buong kalawakan. Shattering Star Blade. Matapos umalangaw-ngaw ang mahina at malalim na dagandong ng matandang multo na si Jiaxing sa lugar, biglang nagdilim ang buong kalangitan. Hindi mabilang na bilang ng mga bituin ang nasuspine sa likod ng matandang multo na si Jiaxing. Pagkatapos nito, sila ay nagbago sa maraming maliliit na sinag ng liwanag na natipon sa malaking talam. Kasunod ng pagtitipon ng mga sinag ng liwanag na ito, ang enerhiya sa malaking talam ay naging lalong nakakatakot. Mamatay. Ngumiti ang matandang multo na si Jiaxing sa isang siksik na paraan. Ang talam ay tumama pababa. Kasunod ng pagbagsak ng talam na ito, ang espasyo sa kanyang harapan ay nalaglag halos kaagad. Maraming spatial crack line ang lumitaw. Sa wakas, ang 1,000 talampakan na malaking matalim na talam na kumikinang ay puwersahang nahati ang espasyo sa harap sa isang hindi mapapantayang paraan. Nag-transform ito sa isang kidlat na pumutok ng paputok patungo kay Xiaoyan. Ang napakalakas na blade glow ay biglang lumitaw sa kalangitan. Agad nitong naakit ang atensyon ng hindi mabilang na mga mata. Isang nagulat na ekspresyon ang agad na lumitaw sa mga mata. Blade na nakakabasag ng bituin. Ito ang pinakadakilang trump card ng matandang multo na si Jiaxing. Hindi mabilang na bilang ng mga eksperto ang namatay sa ilalim ng talam na ito. Gayunpaman, pagkatapos na sumali ang matandang multo na si Jiaxing sa Hall of Soul, bihira na siyang makatagpo ng sinumang eksperto na maaaring magdulot sa kanya na muling ipakita ang pinakadakilang trump card nito. Sa hindi inaasahan, kasalukuyan itong makikita sa lugar na ito. Ang matandang multo na si Jiaxing Star Shattering Blade ay maaaring ituring na nasa tuktok ng D-Class Dao Techniques. Ang lakas nito ay lubhang nakakabigla. Napakakaunting Dao technique ng parehong klase na maaaring puwersahang tumanggap ng pag-ataking ito.
Malamang na mawalan ng swerte si Xiaoyan. Ang ilan sa mga eksperto na nagmamasid mula sa labas ng Falling Star Pavilion ay hindi sinasadyang umiling nang makita nila ang sitwasyong ito. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Xiaoyan sa mukha nitong nakakatakot na matalim na blade blow na maaaring makapunit sa mundo. Sandaling huminto din ang kanyang mabagal na pasulong na mga yabag. Ang madilim na gintong liwanag sa kanyang kanang palad ay lalong naging siksik. Huli na para isipin na tumakas ngayon. Nang makitang huminto si Xiaoyan sa kanyang mga yapet, naisip ng matandang multo na si Jiexing na ang una ay nayanig ng blade blow na ito. Agad naman siyang tumawa ng malamig. Gayunpaman, kumilos si Xiaoyan na parang hindi niya narinig ang malamig na tawa na ito. Nakatuon ng husto ang kanyang tingin sa kanyang kanang palad. Ang madilim na gininto ang kulay sa lugar na iyon ay umabot na sa limitasyon ng liwanag nito bago ang isang matinding malalim na itim na kinang sa wakas ay nanginig at lumitaw. Sa paglabas ng itim na liwanag na ito, mabilis ding nawala ang maliwanag na gininto ang glow. Sa halip, ang itim na lugar ay naging mas malaki. Ang paraan na iyon ay parang ang enerhiya ng gintong glow ay nilalamon ng itim na liwanag. Sa mabilis na paglawak ng itim na liwanag, naramdaman din ni Xiaoyan ang mabilis na pag-agos ni Dao Qi palabas mula sa kanyang katawan. Dali-dali niyang nilunok ang mga medicinal pill sa kanyang bibig. Pagkatapos nito, bigla siyang nagangat ng ulo. Sa sandaling ito, ang 1,000 talampakan na malaking blade na kumikinang ay nasa ilang dosenang metro na sa kanyang harapan. Ang malakas na hangin ay naging sanhi ng paglitaw ng maliliit na bakas ng dugo sa kanyang balat. Isaalang-alang mong karangalan ang mamatay sa ilalim ng star-shattering blade ng dating ako. Lumapit ang blade glow. Sa sandaling ito, kahit nasa mabilis na bilis ni Xiaoyan, hindi niya nagawang iwasan ang pag-atake. Ang matandang multo na si Jiexing ay hindi sinasadyang tumawa ng malakas nang makita niya ito. Ang maput na brat na ito ay sa wakas ay mamamatay sa kanyang mga kamay ngayon. Ho! Isang mahinang ngiti ang dahan-dahang naalis sa mukha ni Xiaoyan nang marinig niya ang malakas na pagtawa ng matandang multo na si Jiexing. Biglang dama po ang kamay niya sa bakanteng espasyo sa harapan niya. Isang malakas na sigaw ang biglang umalangaw-ngaw. Great Heaven Creation Palm. Bang! Dama po ang palad ni Xiaoyan at halos agad na bumagsak ang espasyo mismo. Isang madilim na itim na liwanag na globo na naging sanhi ng lamig ng puso ng isang tao na mabilis na kumalat mula sa kanyang palad. Pagkatapos nito, marahas itong nabangga sa matalim na blade glow. Nagkabanggaan ang dalawa. Hindi lumitaw ang matinding pagsabog na lumampas sa inaasahan ng lahat. Lumilitaw na pumasok ang blade glow na iyon sa isang malalim na itim na butas sa ilalim ng tubig habang ito ay sumisingil. Wala ni Katie Ting na pagbabago ang nalikha. Kahit na ang bilis ng paglabas ng itim na ilaw ay hindi pinabagal. His! Nalanghap ng lahat ang malamig na hangin dahil sa gulat nang makita ang eksenang ito. Puno ng hindi makapaniwala ang kanilang mga mata. Malamang nakakaunti lang sa mga naruroon ang makakatanggap ng pag-atake ng matandang multo na si Jiexing, gayunpaman. Ngunit ang napakalakas na blade glow na iyon ay tila walang kahit katiting na kakayahang lumaban sa ilalim ng kakaibang black light sphere na iyon. Paano ito posible? Sa sandaling ito, malabo ang ulo ng lahat. Ang tanging nagawa nila ay ang paulit-ulit na pag-ungol sa kanilang isipan. Ang pagkawala ng blade glow ay naging sanhi din ng pagkatulala ng matandang multo na si Jiexing. Bigla siyang nakabawi at napatingin sa pamilyar na black light sphere. Ang mga mata niyang iyon ay biglang nanlaki nang bumulalas siya. Great Heaven Creation Palm. Tian Class Dao Technique. Paano mo ito nakuha? Ang matandang multo na si Jiexing ay personal na nasaksihan ang Great Heaven Creation Palm sa sinaunang labi noon. Ang nakakatakot na lakas na iyon ay isang bagay na malalim na nakatanim sa kanyang alaala kahit hanggang ngayon. Ang ganitong uri ng Tian Class na Dao Technique, na labis niyang pinagnanasaan, ay talagang dama po sa kamay ni Xiaoyan. Iyon ang tatlong tadyang. Ang matandang multo na si Jiexing ay maaaring ituring na mabilis na nag-react. Halos agad niyang naalala ang tatlong tadyang na napunit ni Xiaoyan mula sa kalansay noong araw na iyon. Maliwanag, kung talagang umiiral ang klase ng Tian na Dao Technique, dapat ay nasa mga tadyang iyon. Ang tusong bastos na ito.
Dumudugo ang puso ng matandang multo na si Jaixing dahil sa panghihinayang. Naging madilim ang kanyang ekspresyon habang nakatingin sa kumakalat na itim na globo ng liwanag. Mabilis na umatras ang kanyang katawan. Gusto mong tumakas. Malamig na tumawa si Xiaoyan nang makita niyang tumatakas ang matandang multo na si Jaixing. Biglang nanginig ang kamay niya at biglang tumaas ang Black Light Sphere expansion rate. Kasabay nito, isang walang kapantay na puwersa ng pagsipsip ang lumabas mula sa loob ng madilim na itim na liwanag na globo. Sa ilalim ng suction force na ito, ang bilis ng matandang multo na si Jaixing ay bumagal kaagad. Pagkatapos nito, nagulat siya nang makita ang itim na globo ng liwanag na mabilis na kumakalat. Ang takot sa kamatayan sa wakas ay umakyat sa kanyang puso sa sandaling ito. Malinaw niyang naiintindihan na kung siya ay sinipsip sa liwanag na globo, malamang na kahit siya ay mamatay kaagad. Bang bang bang. Ang matandang multo na si Jaixing ay nagmamadaling pinakawalan ang maraming makapangyarihang mga haligi ng Daoqi sa kritikal na sandaling ito kung saan papalapit ang kamatayan. Gayunpaman, ang mga pag-atake na ito ay hindi man lang lumikha ng isang ripple kapag lumapag sa light sphere bago sila kakaibang nawala. Ang ganitong uri ng walang katapusang paglamon ay nagdulot ng kawalan ng kakayahan na umakyat sa puso ng matandang multo na si Jaixing. Mamatay. Nanlamig ang mga mata ni Xiaoyan habang pinagmamasdan ang matandang multo na si Jaixing, na nasa malapit. Ang bilis ng pagkalat ng light sphere ay biglang tumaas. Ikasyam na Chanzen sir, mangyaring iligtas ako. Ang matandang multo na si Jaixing, na hindi nakatakas matapos gamitin ang lahat ng kanyang kakayahan, sa wakas ay nabuksan ang kanyang lalamunan sa kritikal na sandaling ito. Isang malungkot na matalim na dagandong ang umalangaw-ngaw sa kalangitan.